Good morning, church. Sabihin nyo sa tabi nyo, I'm glad to see you here. With a smiley face naman. So, good morning once again. Welcome sa ating adult service ngayon. So, kung meron kayo na kaibigan o meron kayo kapatid ng youth, pwede sila ma-attend. Encourage nyo sila, ma-attend sila mamaya. Meron tayo ng youth service mamaya, 3 p.m. dito din sa church, no? Amen? Amen. So, by the way, para sa lahat ng bago natin ngayon, I just want to welcome you. I want to introduce myself once again kasi dahil di nyo ko kilala. Ako pala si Chin Chow Yen. Ako ay Malaysian Chinese. At ayun, kung hindi kayo naintindihan sa Tagalog ko, tanong nyo na lang sa katabi nyo. Sana intindihan sila. Okay. So, since last week, na-preach si Pastor Lucky about ng focus natin for 2025. Which is, yung focus natin ay galing sa mother church natin from Hope Singapore. So, yung senior pastor natin, Pastor Jeff, has shared to us yung focus for 2025 with the theme of When He speaks. Yes, when He speaks. Pero alam natin, no, God always speak to us. God always speak to us. Pero the real thing is, makikinig ba tayo talaga sa Kanya? Kasi every hour, every minute, laging siyang andyan sa tabi natin, laging siya masasalita. The thing is, makikinig ba tayo? So before I start this sermon, let us bow our head and pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Jesus. Father, we thank you so much, Lord God, for this day. We thank you so much for your grace and mercy. And God, today, Father, as we humbly come before you, Jesus, Lord God, we're asking you to purify our heart, cleanse our mind, and cleanse, oh Father, God, Lord, purify our heart before you, Jesus. And God, Lord, I pray, oh Father, God, Lord, as you speak to us, oh Father, Lord God, I pray for wisdom. I pray, oh Father, God, Lord, to give us the wisdom to understand your word, oh Lord Jesus. Lord, we thank you so much, oh Father, for this day. Let your wills be done, oh Father, in this day. We thank you so much, oh Father. We want to commit our sermon into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. So today, I want to introduce my sermon, which is, kasi last week, di ba, sabi niya, when He speak. When Holy Spirit speak to us, are we listening? And then now, I want to introduce our topic for today is, hearing God. Di ba na in love ko sa asawa ko? So, hearing God. Pogi yan, no? Asawa ko yan. So, hearing God, are we really paying attention when God speak sa buhay natin? Meron ako isang kwento. Yung isang araw, isang asawang lalaki, pupunta siya sa doktor. Sinabi niya kay doktor, Doc, yung asawa ko, parang siyang mayroong problema sa pandinig niya. Kasi parang may problema siya eh. And sabi ng doktor, ngano kasama yung pandinig niya. And sabi ng asawang lalaki, parang minsan may sinasabi ko sa kanya, hindi siya manarinig. Sabi ng doc, okay, wala problema, uwi ka sa bahay, gagawin mo to. Yung una, kapag dating ka sa bahay, mamaya, pupunta ka bago ka pasok sa bahay, sa pinto ka lang, tatawagan mo yung asawa mo. And then, pangdalawa, kapag hindi siya sumasagot, pasok ka sa kwarto ng pinto. Tatawagan mo siya. Kapag hindi pa rin marinig, puntahan mo siya at puntahan mo sa tabi niya at tatawagan mo siya. And then, check natin kung ano kasama yung pandinig niya. Ibalikan mo ko. And then, itong dalaking asawa, nauwi siya sa bahay noon,
Papasok siya sa bahay, sabihin niya, asawa ko, naluluto ka na ba? Yung una, walang sagot. And yung pandalawa, niya din ano sabi ng doktor. Papasok siya sa kusina. Bago siya pasok sa kusina, tawagin niya asawa niya ulit. Asawa ko maganda, naluto ka na ba? Wala pa din respond. And then the last, punta siya sa asawa niya. Sabi niya, asawa ko maganda, naluluto ka na ba? Ano ang sagot ng babae? Pang-3 beses ko na sumasagot ko sa iyo ah. Maldaya. Which mean, sino yung may problema? Lalaki yung may problema. So in the same way din, kapag mausap tayo kay Panginoon, minsan, we keep praying kay Panginoon. Then we keep asking, Lord, sagot mo nga. Pero the thing is, minsan nasagot na siya, hindi tayo narinig. Yan. That's why, hearing God. Sometimes, meron, sino na experience na struggle in hearing God? Sino ma-experience? Wala. Ako minsan talaga. Ako talaga na minsan, sabi ko, Lord, nasaan ka na ba? Bakit ang tahimik mo? And minsan, meron ko talaga na, this is my fear. Sabi ko, Lord, I can be anything, but ito yung pinakatakot ko, which is when you are in silence. Kapag na-silent ng Panginoon, yun na kinakaba ko. Kasi minsan, it's been that. Minsan, baka ako na maluluwam. I cannot hear His voice. And then, syempre, sometimes, it's not about struggle with God boy. Mostly, sometime of the time, God is already spoken, pero hindi tayo marinig. In the book of Matthew chapter 13, verse 15, sabi ni Jesus say that, the pupil ears are due of hearing. The pupil ears are dull of hearing. The pupil ear, tumitigas sila, hindi sila narinig yung voices ng Panginoon. And I checked the meaning of dull. Actually, the pupil ears are dull of hearing is minsan, they are kulang sila sa interest. Wala sila pakialam na ano sinasabi ng ibang tao. So, the ears are dull of hearing. So, even though sa dating panahon, di ba, kapag nabasa tayo yung Bible, God sent so many prophets masasalita sa mga tao. And then, yung pinaka-love ko din, the book of Jeremiah, God spoke to Jeremiah, yung prophet niya. Sabi niya kay Jeremiah, go and tell my people, yung mga Israelite, yung mga anak ko, na go and repent. Repent and come back to me, sabi ng Panginoon. Pero ilang beses na punta si Jeremiah, salita sa mga Israelite, yung una, repent sila, umiiyak sila. Kasi alam nila, kailangan sila ng Diyos. Umiiyak sila, then after that, pumabalik sila yung kaloob nila kay Panginoon. After few months, babalik naman sila sa lumang gawa, which is masama. Paulit-ulit, parang siyang ng ping-pong-bo. Re-repent, umiiyak, kapag may problema, babalik kay Panginoon, na forgiveness na, saya na, masarap ng buhay, yan na naman, babalik na naman sa dating gawa. So, ito yung mga Israelite. So, in the same way din, saying na kapag tayo na belong kay Panginoon, surely, alam natin yung voices niya. Kilala natin yung voices niya. Kasi in the book of John chapter 10, verse 2 to 4, sabay tayo mababasa. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. And the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. And his sheep follow him because they know his voice. They know his voice. The sheep listen to his voice. Sa isang shepherd,
Minsan, di ba, kapapunta sila sa few, ibang-ibang grupo ng shepherd. Pero yung itong sheep na to, kilala nila sino ang shepherd nila. So sabi niya, sa Tagalog, ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastor ng mga tupa. At At kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Amen. So the sheep always know the voice of the shepherd. Yung tanong, kung sabi natin tayo na anak ng Diyos, kilala ba tayo yung voices ng Panginoon? Kilala ba? In the book of John chapter 10 verse 27, same thing din, sabi ni Jesus, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Hindi pwede tayo sinabi na we are the follower of Christ, we are following God, but yet I don't know His voice. Kasi sabi dito, my sheep listen to my voice and they follow me. Hindi pwede tayo sabi na Kristiyano ako, pero hindi ko kilala kay Panginoon. Amen? Sometimes, people, hindi tayo makikilala yung voices ng Panginoon dahil walang sila relationship kay Panginoon. O wala pa sila relationship kay Panginoon. Sometimes, also, hindi dahil na it's not about hearing the voice, but we recognize the voice of the Spirit. There is 3 category of voice. Yung una, satanic. Satanic, this is the voice coming from the Enemy. The devil. Minsan, nakikinig, yan na naman asawa mo. May gawa siya kasamaan sa'yo. Yun, papasok lang siya sa bahay. Late lang siya uwi. Andyan na. Papasok lang sa bahay, nangangak ka na. Kasi ito yung voice from the enemy. Ano yung pumapasok sa utak natin. And then, pangdalawa, there's the voice of secular. The secular voice, this is the voice galing sa mundo, which is galing sa mga kaibigan natin, galing sa mundo dito, o minsan, galing sa voices sarili natin. O minsan, galing sa Facebook, social media, sa mga sasabihin ng mga artista, naniniwala tayo sa kanila. So, yun yung the voice of the secular. And then, pantatlo, there is the voice of the Spirit. This is the most important voice. At dapat tayo makikinig dito kasi this is the voice that's coming from God. Amen? Amen. So today, as we say that, I want to share with you, hearing God's voice, there is a 3 key, tatlong key, how can we hearing God's voice? The 3 key on hearing God's voice. Yung una-una, we hearing the God voice in His Word. In His Word. In His Word mean, paano tayo kilala kay Panginoon? Paano tayo makikinig kay Panginoon kapag hindi tayo mababasa ng Bible? Kasi alam natin, yung salita ng Diyos ay galing sa Bible. Kung hindi tayo mababasa yung Bible, paano tayo marinig sa Kanya? In the book of John 14, verse 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang matuturo sa iyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Amen. Sabi ni Jesus, ibibigay niya sa atin ng Espiritu. Kasi yung time na yon, umaalis na siya, pupunta na siya sa langit. Bago siya pupunta sa langit, sabi niya, meron akong pinakamaganda na regalo para sa inyo, which is the banana espiritu. And then sabi niya, siya ang matuturo sa inyo ng lahat ng bagay at mapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo.
So, to know the voice of God, sabi ni Jesus, we have to hear His voice through the Spirit. So, sabi niya, mga sinasabi ko sa inyo. So, mga sinabi ko sa inyo ay galing sa Bible. So, the Word of God from the Bible. So, from the Bible, God speak to us through the Spirit inside of us. Amen? So, how to know the Spirit talaga ba nasa loob natin? When the moment when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. When the moment meron tayong relationship kay Panginoon, maiisa na tayo sa Kanya. And yung Spirito niya ay nasa atin. So which mean, sa una, kapag nakita nyo, sa unang-unang panahon, God created us. God, laki lang Ama, He is the God of heaven and earth. Then He is the God who created us. Kasi ginagawa niya yung mundo at ginagawa niya sa atin. And then God created us. And then pangdalawa, after God created us, sabi niya, I want to be with my people. Dahil mahal ko sila, anong ginagawa niya? Maging katawang tao din siya. Pumunta siya sa lupa para kasama niya sa atin lahat. Which means, that's the moment of when Jesus, being a God, come down to the earth to be with us. That's why meron salita ng God with us. Emmanuel. God with us, Emmanuel. And then after that, Jesus died and He ascended to the heaven. Ano yung leftover pa sa atin? Holy Spirit. Holy Spirit. So, ibibigay niya yung Holy Spirit sa atin. And then now is, when the Holy Spirit is with us, He is not only with us, but He is inside of us. So, kapag nakita natin dito, dakilang Ama, God created us. Jesus come, Jesus, God with us. And then after God with us, punta siya sa langit, then now God is inside of us. Amen. God is in us now. And then the thing is, when we say that, oo nga, kapag yung banal na espiritu na sa atin na, bakit minsan, I still cannot hear the voice of God? Or sometimes, kapag naalam nyo, minsan, God already speak to you. There's so many ways that how God speak to you. Minsan, meron tayo yung discernment from the God. And minsan meron din tayo yung prompting from God. O minsan meron tayo yung vision that's coming from God. There's so many ways that God able to speak to us. Prompting. Minsan prompting is mean that kapag minsan lumalabas tayo sa bahay, may kita natin sa ibang tao. And then minsan may prompting galing sa Holy Spirit, usapan mo siya. I-bless mo siya. Yun yung prompting from the Holy Spirit. And then we go and talk to this person. And then they were blessed. There's a prompting from the Holy Spirit. And then minsan, meron din tayo speak of vision. Later I'll share with you how God speak to us through the vision as well. So, in the book of Isaiah chapter 30, verse 21, sabi niya dito, At maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. So sa English, sabi niya, wherever you turn to the right or to the left, your ear will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. So which mean, yung voice of God, lagi siya kasama natin. So the voice of God guiding us, give us the dear direction. Kapag minsan may tinatanong tayo kay Panginoon, Lord, ano yung future ko? Siya ang yung tunay ng sasagot sa atin. Hindi yung ibang bagay, the horoscope, o minsan meron tayo na feng shui o whatever, hindi sila sasagot sa atin yun. Tunay ng sasagot sa atin buhay ay Panginoon. Kasi this is the guidance from Him. Sabi niya, this is the way, walk in it. So which means, siya ang igagay sa ating daan. Amen? And then in the book of Psalm 119, and verse 105, sabi niya, Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Amen. One of my favorite verse.
Your word is a lamp to my feet, a light to my path. Which mean, kapag lumalakad tayo sa diliman, walang ilaw, kapag gabi-gabi, sobrang gabi na. Kapag galing ako dito, pupunta sa Sabah, natatakot ako. Kasi minsan, walang ilaw. Lalo na kapag punta tayo sa agaw, no? As in, walang ilaw sa daan. Kapag minsan pumapasok lang, nanginginig na. Kasi walang ilaw. Pero sabi dito, Jesus, the Word of God, is the lamp of my feet. Siya ang bibigay sa aking liwanag. So siya igagay saan ako pupunta. So sa habang buhay natin, kapag i-fit natin with the Word of God, siya ang igagay natin saan tayo pupunta. Amen. So I want you to watch this video. Ito ba rin short lang video para naintindihan natin how to hear the voice of God. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Here we go. Band, 2, 3, 4. And verse 2, 3, 4. Praise me when the silence is the end. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Verse 2, 3, 4. We sing your name in the dark and it changes everything. Amen. Hindi nyo? Hindi. Only those musician understanding sila. Understanding. Kasi yung lalaki yun na yun, actually, siya ang yung MD, which is music director. So sa music director, meron siyang yung talkback mic. So siya ang gag-guide ng mga musician, anong verse nang papasok sila, o chorus ba yung papasok nila, bago sila mag-play ng next verse. So kapag narinig nyo kanina, verse 1, 2, 3, 4, pasok. So which mean, yung mga musician, kapag napansin nyo, they are listen, na susuotin nila ng, ano tawan? Yeah, something like that, the ears. Ilalagay nila sa ears na yan. So, kapag yun yung susuot nila, sometime, sa church natin, kapag worship tayo, ano yung narinig natin? Maganda. Kasi, maganda yun yung outcome nila. Pero the thing is, kapag nakikinig nila, magulo. Kasi meron voice na galing sa worship leader, meron yung voice na galing sa audience, and then meron din yung voice na galing sa MD. Sometimes, kapag hindi sila focus, malolost sila. Pero, as a musician, they always pay attention to what the MD saying. Hindi yung voice na ay galing sa worship leader, hindi yung voice na galing sa audience, pero they always listen to that tiny voice from the MD. So in which mean, in the same way din, against all the noise, tayo ba, katulad ng mga musician, makikinig mabuti sa voices na Panginoon. Sa lahat na voices sa mundo, sa galing sa demonyo, ano ang voices na marinig natin? Are we really pay attention to the voice of God? And then, pay attention when He speak, which means, sometimes, God also speak to us through vision. Ito yung sasabihin ko kanina. God speak to us through vision. Sometimes, meron tayo gift of vision. So, gift of vision mean, meron tayo ng gift ng, minsan, habang ma-worship tayo, o habang mapapray tayo, minsan, may pagpakita ng Panginoon sa atin, mga picture. O minsan, mga word, o mga Bible verses. So, this is sometimes prompting from the Lord. So, which means, this is the vision from God. Kasi I believe, no, how I started my journey with the vision that God had given to me
in the same way din, habang worship, minsan may nakikita ko yung mga picture. And then I ask the Lord, Lord, bakit ito yung papakita ko? So which mean that God have explained to me. Example, minsan, last Friday, meron tayo Holy Spirit encounter. And then suddenly, nawo-worship tayo, and then nakikita ko yung word. Ang laki ng word ng restoration. Which doon mga colorful pa. And then I was thinking, Lord, how can I confirm that this is coming from you? Para kanino to? Para sa akin ba to? O para sa mga church mo? So when God speak, and then I listen, nakita ko na yung vision, the next thing I do is, I wait patiently. Naantay ko sa Kanya, and then next is, papakita niya sa akin, anong book ng bubuksan ko. And then what happened? Pakikita niya sa akin, the book of Hosea chapter 6, verse 1 to 3. So bilisan mo, buksan ko yung Bible, sakto, habang mabasa ko na yun, God is restoring the land. It speak about repentance, and then God restore His people. So, kapag na iisa tayo kay Panginoon, wherever we see the vision, God is able to really speak to us as well. Amen? So, kung meron kayo ng tanong about vision, you can ask your like group leader o kasi this is the weird thing we are received from God. But this is the joy also. And then the next is, we receive God's voice in the Word. Pangdalawa is, in silence and stillness. In silence and stillness. Silent, easy to say. Lalo na kung may anak. Pwede tahimik ka muna. Minsan, di ba, mama, gusto niyo meron tayo na quiet time. Pero minsan, kapag habang magko-quiet kayo o ma-devotion kayo, Mama! Gusto mo matahimik? Hindi pwede. Pero this is God teach us, we have to be silent and stillness. In the book of Matthew chapter 6, verse 6, sa halip, Kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Amen. So for us to hear the voice of God, we have to stay silent and stillness. Which means, sabihan dito, papasok tayo sa kwarto, sara natin yung pinto. Para hindi tayo marinig ng mga voices galing sa kapitbahay natin. O, yan, sasara natin yung kwarto para meron tayo pwede tayo pay attention sa voices niya, which means, babasa tayo ng Word of God, mawo-worship tayo, doing everything, trying to hear His voice. And then, bring silence, sometimes, easy lang to being silent. Kasi, i-turn off ko lang mga voices, yung mga video, o mga Facebook, masa-silent na talaga. Pero the thing is, mas mahirap to remain stillness. Silent, yung voices ay galing sa labas. Sa loob ng bahay, malululo na mama, umiiyak na bata, radio, manunood na asawa ko. That is the voices surrounding us. So to silence it, we need to shut it down. Turn off everything. But to remain stillness is from the inside. So which means, kapag silent na sa mundo, tahimik na sa mundo. Pero minsan, bakit tahimik na sa kwarto ko, pero magulo pa din yung utak ko? Kasi, walang tayo still. Walang tayo na peace. O minsan, mabasa tayo ng Bible, pero wala pumapasok sa utak natin. Kasi yung utak natin minsan, kumusta naman ang anak ko, nasa labas siya. O minsan, yung tubig ko kanina, kalimutan ko na Sarah. O minsan, yung utak natin, may project pa ako, bukas. Late na ako.
Or sometimes, we have so many things that inside of our mind running. Sabi natin, Lord, I want to focus in seeking you, to hear from your voice. Pero minsan, talaga, may pumapasok talaga yung demonyo sa utak natin. That's true. Kahit tahimik na sa mundo, pero papasok pa din siya sa utak natin. And then, how to become stillness? Siyempre, we have to have the quiet moment with God, which means matahimik tayo lahat. Book of Psalm 46 verse 10. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin niyo na ako ang Diyos. In English, be still and know that I am God. Be still mean, andyan ka lang. Kahit nga no kagulo ng mundo, magiging ganyan ka lang. So which mean, kapag ikaw ang bangka, nasa ocean, kapag minsan, ang lakas na yung wave, nagugulo yung bangka. Pero if the bangka being stillness, kahit nga no kalakas na yung wave, he remain calm. Kasi meron siya ng inner peace, stillness, the inside. They calm him down. In the same way, God wants us to calm down before we come to hear His voice. So silent and stillness. So kasi I believe na God always want to speak to us. And most of the time kapag narinig tayo, minsan tahimik ang mundo, and then nagko-call na Panginoon sa atin, ring, ring. Pero minsan, yung utak natin, nagugulo pa din, we trying to having this busy call. Tut, tut, tut. Hindi tayo sumasagot kay Panginoon. So, kapag tayo mismo, we want to connect with God, we have to be in silence and stillness. And I believe that God long to have a moment with us. God always want to speak to us. God always want to be with us. Kasi naala ko in the book of Genesis, di ba? God walk in the garden. God walk in the garden kasi He want to spend time with Adam and Eve. God want to spend time with Adam and Eve. So He go to the garden, want to talk to them. And then what happened? Dahil sa kasalanan na ginagawa nila, natago sila. This is in the book of Genesis. And then again, God long to be with His people, ng mga anak niya. In the book of Genesis, God spent time with Abraham. How He spent time with Abraham? Remember the story, sabi niya kay Abraham, labas ka sa bahay. Gabi na yon. Gabi na yon, labas ka sa bahay, tumitingin ka sa langit. In the book of Genesis, chapter 15, verse 5, sabay tayo mabasa. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Pakinggan niyo ang salita. Ako May yan, feelings. Amen. Wow. Stillness. In silence and stillness. So, alam natin, the easy part is silence. So, the stillness, medyo mahirapan. Pero kapag we remain, how to remain stillness when we read the Word of God, when we worship, kapag diba na-worship tayo, yung mind natin, ibabalik lahat kay Panginoon. That's the moment we having the stillness that inside of us. And also, in the book of Job chapter 37, verse 14, sabi ito, pause a moment, Job, and listen. Consider the wonderful thing God does. So God say that, pause a moment. Tumatahimik ka muna. Pause a moment. When you say that, pause a moment mean, stop ka muna sa lahat na ginagawa natin. Itabi nyo na natin lang lahat ng ginagawa natin. Stop. Pause muna tayo. And listen. Kapag i-stop muna tayo, pause a moment, tahimik muna tayo sa lahat ng ginagawa natin. That's the moment we are able to hear the voice of God. Amen? So, to have the silence,
is easy, but when we go deeper, we will become stillness. And we are able to hear the voice of God. Amen? So yung una, we are able to hear His voice in His Word. Pangdalawa, in silence and stillness. And last is, in saying yes. Amen. In saying yes. So in the book of Luke chapter 11 verse 28, sabay tayo mabasa. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. God not only want us to listen sa voices niya, pero most of all, gusto niya ang respond natin. Hindi lang tayo makikinig, but how are we respond to His calling? Kasi many times, sabi ko lang, di ba, God always talk to us. In every decision that we make, yes, no, or wait. Pero, marerespond ba tayo? O minsan, yung responding natin ay gagalit natin sa Kanya. Kasi minsan, may ginagawa natin ng kasalanan, and then sabi ng Panginoon, uy, kasalanan yan. And then God send some people to correct us, and then tayo mismo magagalit sa mga tao na yun. Kasi, I believe that God send these people to correct us. Pero tayo mismo, dahil tumutigas yung puso natin, we respond in the wrong way. Nagagalit tayo sa ibang tao. Nga, chismis, no? Paano ka malaman yan? Sino na chismis sa'yo? So, which mean, ayaw natin na-admit na may kasalanan natin. We trying to blame other people. So, in the same way din, God always want to talk to us. In the book of Revelation chapter 3 verse 20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Amen. Ito ang sabi ng Panginoon. Here I am, stand at the door and knock. Stand at the door. If anyone hear my voice and open the doors, I will come in and eat with that person, and they with me. God is so good. And He away knocking at our door. And yung ano niya, yung gusto niya ay tayo ang bubuksan yung pinto natin para sa Kanya. Pero minsan, ako mismo masama ako. Sa totoo lang, kapag minsan nasa loob ng bahay ako, may ginagawa ko o minsan mo-worship ako, may kumakatok. May kumakatok, yung una respond ko, nagagalit ako. Kasi, ma-worship ako eh. Pinaka mahirap, gusto ko ma-iconic ka Panginoon eh. Naluluhan na ako, tapos ibabalik pa. Mahirap, di ba? And then yan pa, kumakatok pa. And then minsan, sobrang sama ako, I ignore yung mga katok na yan. Bahala kayo. Sige lang kayo. Maantay kayo. I have my moment with God. So kapag makatok kayo, isang beses lang, hindi kami nabubuksan, alam nyo na. Huwag kayo tuloy-tuloy na katok, ha? Machat-chat lang kayo. So, that's the time. But God is so good. Sabi niya, I always come and knocking at your door. The thing is, tayo mismo, nabubuksan ba tayo pinto para sa Kanya? How are we respond when He call us to do something? When He give us the vision, or He give us the calling, o lapit mo sa tao ito, bigay mo siya ng 1,000 peso. Sakto lang yung pera ko, 1,000 sa wallet ah. Paano yung lunch na may mga asawa mamaya? Bigay mo yan. Hirap. Tama? Hirap. Pero I believe that when we bless someone, God will surely repay you back. Amen. Kasi I remember there's one story din. Dati sa Singapore pa kami, doon kami matabaho. Wow, God bless you. Doon pa kami matabaho. And then I remember, kalimutan ko na ilang taon yung birthday ko noon.
one of my birthday, dahil meron kami date sa asawa ko, and then punta kami sa Orchard Road. Kumakain kami, na-date kami, and then bili niya ako na isang malaki na bouquet ng roses. Wow, ang ganda. And then yabang kong, no, lumalakas sa Orchard Road pa mo eh. Ay naman ka, may roses eh, yabang. And then hanggang yung time na lumalakad kami, ay na cinema kami. Noon kami sini. And then hanggang yung time na one time, ay yung lalakad ako, and then bila amin nakita ko ng beggar. Yung beggar, Namamalimos. yan. Mamamalibos. Yan. Yung mga beggar, nasa ano, actually Singapore seldom makita natin ng beggar. Kasi sobrang maganda yung country, pero seldom we see the beggar. Pero yung time na yon, sakto nakita ko isang beggar nasa daan. So yung beggar na yon, Indian yung lahi niya. And then yung una, God prompting me, lampas ko na siya eh, trying to, okay. And then after that, God prompting me, balik mo yan. Bigay mo siyang pera. And then una, Singapore? May mahirap ba sa Singapore? And then what I do is, syempre, I respond to him. Okay, sige. Wala mo masama, i-bless ko lang siya. Lapitan ko siya, ibigay ko siya ng $10. Eh, syempre, bulak siya actually. Hindi siya makikita makano. Pero sabi ko, okay, I bless you. And then after that, I'm trying to leave. Pero there's another boy, pray for him. Pray for him. Yung una, takot ako. Tataga, pray for him. Indian yan eh. Hindi sila maniwala sa Panginoon yun. How can I pray for him? Pray for him. Paano kung na-reject niya ako? There is so many things come in my mind as well. And then what I do is, sige na nga, Lord, ikaw ang lagi panalo. Lapit ko siya, lapit ko na sa yung Indian na yon, nahiyabulak siya, sabi ko, can I pray for you? Walang siyang choice eh, kasi bega siya, ubusang siya dun eh. Then sige, then I pray for him, sa English, habang may pray ko siya, umiiyak siya. Umiiyak siya, doon ako nakikita how God moved through our prayer. Amen. When we pray for someone with compassion, God will always move the life of other people. Amen. And then pangdalawa is, I also have last month, nasa BGH ba ako? Yes, dahil may sakit-sakit sa bala sa katawan ko, iwan ko ba. And then, punta ako sa BGH, and time na yon, dahil, BGH is Balanga General Hospital. yeah. Alam nyo yan, di ba? Pinoy kayo eh. Balanga General Hospital. Na-check up ako doon, dahil hindi ako makalakad, upo ko lang sa wheelchair. Salamat kila Mindong. They helped me as well kay Roxanne, asawa ko. And then, naupo ko lang sa wheelchair. And then, na-park sila ako sa mga tabi ng mga upuan. And then, when I sitting there, I'm waiting for the doctor. Alam nyo naman mga hospital, ang dami tao. Antay na antay for minute, hours. And then, hanggang time na may mga tao, ang dami na tao sa hospital. And then bilaan, may isang tita na upo niya sa tabi ko. Ang dami tao puno yung mga upuan. And then yung tita na yon, after na ginagawa yung doktor sa akin, kinuha yung dugo ko, ihi ko, whatever. Then hanggang yung time na, okay, sit down, balik ako sa upuan. And then bilaan yung tita, siya yung simula mausap niya sa akin. Ano sakit mo? Di ko din alam eh. That's why ma-check up ako eh. And then, habang magkikwento, yung itong tita, ang bait. Nakwento niya yung buhay niya, mahirap siya, ang dami-dami siya kwento. Then hanggang yung time na, kikikini lang ako. Pero wala akong nang intention to pray for her o ano. Bilahan, yan na naman, may pumapasok naman. Pray for her. Yan na naman. Mahirapan ako sa prayer ng Tagalog, sa totoo lang. I'm trying hard to pray in Tagalog. Pero yung time na yon, sabi Panginoon, just pray for her.
And then, dito, sige na, tita, pwede ba I pray for you? Sige lang, anak, okay lang. I pray. In Tagalog, di ko alam ano lumalabas sa bibig ko, kung intindihan niya ba yon. In the end of the day, naala ko, umiiyak siya. This is how God moved through our prayer. Amen. Minsan hindi tayo intindihan yung prayer natin, but God still moved in their life. Di ba? Amen. God is so good. Amen. Amen. So I believe that as long as we pray for someone with the compassion, God will. As long as we partnering with God, we say yes to Him, God is always working in our life. Amen. Are you Amen. blessed? Amen. Amen. So tapos na yung preaching natin. Are you blessed? So I want to conclude this. Remember this three things. Remember this three things. Every time when we cannot hear the voice of God. Naranasan ko yan eh. Last week, habang magawa ko itong teaching na to, magugulo yung utak ko. Sabi ng asawa ko, bakit wala ka pa teaching? Wala pa eh. Tahimik, Panginoon. Hindi siya tahimik. Meron na pala. Asara lang ako yung utak ko. Meron na. And then hanggang yung time na lumalapit na weekend, Lord, wala pa. Sabi ni chair natin, ate, ano yung teaching mo? Ano topic mo? Wala pa! Na ano din ako, actually nagkaba din ako, Lord, bakit ang tahimik mo? But the thing is, am I really sitting down and really listen to God? And never. I keep walking, malalaba ako, mausap ko kay Panginoon, Lord, ano na? Madalawala, sampay ako, Lord, ano na? Wala siya sumasagot. Which is, kasi, I never remain stillness. May naging ginagawa, tahimik naman, natatanong naman ako kay Lord, Lord, speak to me. Pero ang dami ginagawa. Pero yung puso ko, hindi tumahimik. Dahil hanggang yung time na, sabi ng asawa ko, kasi ikaw eh, ang dami yung ginagawa. Eh, kasi wala pa eh. Wala pa pumapasok eh. Isang bilaan ako na worship, kasi busy siya eh, buti na lang. And then doon ako may time na ma-worship, yun na, bilaan pumapasok. And then doon din ako na bilaan na umiiyak kasi I have the moment with God. Bilaan siya pumapasok. Bakit umiiyak ka? Kainis na minsan. Yung meron ka na moment kay Panginoon, meron pumapasok sa kwarto. Bakit, be? Sabi ko, babe, wait. Give me a moment. Okay. Labas na siya. Kasi alam natin, this is the precious moment that I have with God. When the moment when we connect with God, this is the best moment sa buhay natin. Amen. The tricky to hear the voice of God. Hearing the word of God through the Bible. Hearing the voice of God through the Bible. Pangdalawa, remain silent and stillness. And the last is always saying Obey. yes.